I declare that I love the Lord. His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessings that flow from His presence. I declare that as I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go, my life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength, favor, open doors before me, and abundance follow me all the days of my life. These are all my declarations. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Sabihan mo nga ang nasa kaliwa mo at nasa kanan, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Praise God. Makakaupo na po kayo. Welcome to Christ the Rock family. Sa lahat ng mga kasama natin dito sa ating on-site Super Sunday, pwede bang palakpakan muli natin? Malakas na palakpak para kay Lord. Hallelujah! At syempre sa mga kasama natin via FB Live sa online, welcome to Christ the Rock family. At ang taon pong ito, our theme, Unstoppable Riches and Honor. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, payaman ka talaga ng payaman. Of course, when we are declaring prosperity, this is not just about material things. This is not just about money. But the desire of our heart is to be prosperous in all areas of our lives. Amen. Kayang-kaya ng ating Diyos. If we will just learn to cooperate with Him, to trust Him, to believe Him. Kaya nga itong buwan na ito ng March, right now is March 15. We are in the middle of the month. Napakabilis ng panahon. 2 buwan na ang lumipas sa taong 2026 at nasa kalagitnaan na tayo ng month of March. Ibig sabihin, pa-summer na. No, pero hindi pa natin nararamdaman masyado ang init ng panahon. Sino po dito ang naiinitan? Pabuksan nga daw yung isang doon. Malamig pa rin. And praise God, nandito tayo sa lugar ng Bulacan para po doon sa kaalaman ng iba na hindi po taga dito sa Bulacan ay malamig na malamig po ang ihip ng hangin dito sa Bulacan. Lalong-lalo na po dito sa Ciudad Real. Pinagpala po talaga ang mga nakatira dito. Praise the Lord. At tayong lahat ay pinagpala. Sabihan mo nga ang katabi mo, pinagpala ka talaga. So dahil sa atin pong sa ating theme for this month, faith-fueled fortune. Pinag-usapan natin last meeting, the faith and the fortune of Solomon. The wisest man ever lived. The wealthiest man ever lived. But before Solomon, meron pa pong man of God na talagang ginamit ni Lord. Siya ay nakilala as man or father of faith. At ang pag-uusapan natin sa umagang ito, I'm excited to share the topic, the faith and fortune of Abraham. At dahil sa impact ng Panginoon sa kanyang buhay, from Abram, siya ay tinawag na Abraham. Abram, exalted father. Abraham, father of many nations. Ibig sabihin yan, father of
multitudes. At makikita natin sa pag-uusapan natin, may mga people of Israel, the chosen people of God. Kaya nga kung kayo po ay mapupunta sa Israel, napakaliit lang na bansa. Pero ramdam na ramdam, and I pray na one day, sabihin natin, one day. Wag muna ngayon. Lahat tayo ay makakarating sa promised land, sa Holy Land, sa Israel, kung luluubin ni Lord. Amen? Tingnan niyo po, kung gusto ko pong ipaalam sa inyo, kahit na ako po ay nakikipag-usap sa maraming mga men and women of God, mga pastors, mga church leaders, not just here in the Philippines but even abroad, marami po talaga, o hindi man siguro lahat, pero karamihan talaga ay naniniwala na we are in the end times of the end times. Makikita na natin ang mga senyales, sabi nga ng Panginoon, kung paanong kapag ka ikaw ay tumingala at tinignan mo ang langit, magkakaroon ka ng idea na uulan. May mga senyales. Sino po dito, pag malapit ng umulan, naaamoy mo na kagad, mukhang uulan na. Nararamdaman mo mukhang uulan na. Sa tingin pa lang, sa paligid pa lang, tumingin ka sa mukhang uulan. Bakit? Kasi nandyan na ang mga signs. Amen. Pag magsa-summer, malapit na ang summer. Nararamdaman mo na, nakikita mo na, nandyan na ang mga signs. At ganun din ang mga huling panahon. Walang nakakaalam ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, pero may pinapadala si Lord. Ang tawag dyan, signs. And if we will observe everywhere, and if we will read the Bible, the Word of God, God's revelation, malapit na. Amen. But I pray one day, the Lord will give us the opportunity to visit the Holy Land. Napakaliit na bansa, pero pinagpala ng Panginoon, once upon a time, more than 2,000 years ago, the second person of the Godhead who became human, walk the earth, at mismong sa bansang Israel. Subalit dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, lahat tayo ay recipient ng promise. Tayong lahat ay mga itinuring na binhi ni Abraham. Kaya nung tinawag siyang Father of many nations, it means Father of multitudes. Na ang pangako ng Diyos, kung hindi mo kayang bilangin ang mga bituin sa langit, hindi mo kayang bilangin ang mga buhangin sa karagatan, ganun din ang iyong magiging mga anak. At ito ang ating pag-uusapan sa umagang ito, the faith and the fortune of Abraham. And let us proceed to the Word of God in the book of Genesis. In the book of Genesis chapter 12. At simulan natin sa verse 2. Mamaya, babasahin natin ang verse 1, pero right now, let us read verse 2 and verse 3. Pwede niyo ba akong sabayan? Ready? I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. This promise was given to Abraham. Kapag nakikita natin, ang tawag pa sa kanya dito, sa verse 1, Abram.
This promise was given to Abram. Actually, the word of God was written not to you, but for you. May mga direct recipient, katulad ng Genesis chapter 12, verse 2 and 3, the direct recipient of this promise is none other than Abram. But because we are all seeds of Abram, this promise was given not to you, but given for you. Pwede din natin itong angkinin. Let us proceed in the book of Galatians, chapter 3, verse 8 and verse 9. The scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. We are the Gentiles, the non-Jews. That God will justify. Ibig sabihin nito, mapapawalang sala. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng banal na Diyos. Amen. Pero pwede tayong mapawalang sala. Tayo na mga hintil, hindi tayo mga Hudyo, pwedeng mapawalang sala sa pamamagitan daw ng ano? Ng pananampalataya. And announce the gospel in advance to Abraham. Ang may dala-dala kasi ng mabuting balita ay ang Mesya, the anointed one, the Christ, our Lord Jesus Christ. Siya ang may dala-dala ng gospel na to. Pero ito ay ipinahayag na maging nung panahon ni Abraham. Ang sabi, all nations will be blessed through you. Aba, sandali, ito yung binasa natin kanina. The promise of God to Abraham for you. Amen. So, look at verse 9. Pwede bang basahin natin ng sabay-sabay ang verse 9? Ready, read. So, those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Sabihan mo nga ang iyong katabi, pinagpala ka talaga. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Kaya nga ang sabi ng ni Apostol Pablo sa kanyang isinulat sa book of Romans, chapter 1, ang sabi niya, the righteous shall live by faith. From first to last. Nakakilala tayo sa Panginoon dahil sa pananampalataya. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Nakakilala tayo, mabiyaya si Lord. Nakakilala tayo, nanampalataya tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi nagtatapos ang pananampalataya sa ating salvation. Ito ay para sa akin. Para sa akin, ang isang tao na nagsimula ng pananampalataya para sa kaligtasan at hindi na nag-move forward, hanggang dun lang ang kanyang pananampalataya, pagkatapos nun, bumalik lang sa dating buhay, questionable ang kanyang pagiging Kristiyano. Hindi ko sinasabing hindi siya Kristiyano, wala akong karapatan at kakayanang humusga ng kahit sino, pero para sa akin, questionable. Because the righteous shall live. The righteous shall walk by faith. From first to last. Ang ibig sabihin, nung siya ay naging Kristiyano dahil siya ay nanampalataya, hanggang sa huling hininga. Yung huling singhot ng oxygen. Nandun pa rin yung kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos na lumikha sa kanya. Amen. Napakahalaga ng faith. At si Abraham ay pinangakuan ng Panginoon. May pangako. Hindi naman siya father of
many nations from the very beginning. No. May natanggap siyang pangako. Ang buhay mo, kung paano kumikilos si Lord sa'yo, hindi ka naman ganyan noon pa man. May mga kanya-kanya tayong mga background ang buhay natin. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, huwag mo nang alamin lahat. Kasi may mga bahagi ng buhay na natin, ayaw na nating ungkatin kasi nakakahiya. Hindi lang nakakahiya sa harapan ng mga tao, nakakahiya lalo sa harapan ng Diyos. At katulad ni Abraham, galing siya sa land of Ur. Isang lugar ng mga pagano, walang pagkilala sa Diyos, sa nag-iisa at tunay na Diyos. Kung may mga sumasamba man sa Diyos, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At si Abraham ay tinawag ng Diyos. Kasama niya ang kanyang father, kasama niya si Lot, ang kanyang pamilya, tinawag sila, nagpunta sila sa lugar ng Haran. At sa lugar ng Haran, nung namatay na, yung kanyang father na si Terah, doon muli natanggap ni Abraham ang pangungusap ng Diyos. Hindi siya father of many nations from the very beginning. Abraham was not born into greatness. He was called into greatness. Parang yung katabi mo ngayon. Hindi naman talaga yan ipinanganak maaring sa marangyang pamilya. Maaring ang background ng buhay magulo. Hindi yan tinawag sa isang tinawag dahil maayos na maayos ang kanyang buhay. But that person is called by God for greatness. Can I hear your amen? Abraham, he did not inherit riches. He inherited a promise. Sino ang nandito ngayon, may pangako kang pinanghahawakan mula kay Lord? Ba napakahalaga nun? Minsan ang tao natatakot ng panghawakan ng pangako ng kapwa-tao. Kasi nabigo, na-prostrate. Kasi ang tao, hindi katulad ng Diyos, ang ating Panginoon, siya ay matapat. Amen. At siya ay may kakayanan. Kaya may mga pagkakataon, may mga tao, they do not want to hold on to promises. Because they experience to be frustrated, to be discouraged by the promises that comes from people. Pero iba ang ating Diyos. Kaya pwede mong panghawakan. Dapat meron kang pangako ni Lord. He is faithful. He is able. He is the Almighty God, the omnipotent God. Amen. Tanungin mo ang katabi mo, ano bang pangako ni Lord ang pinanghahawakan mo? Baka ang hawak lang natin, pinanghahawakan natin, ay mga prinsipyo ng mundo. Pag tinanong ka, anong motto mo? No ID, no entry. Ano ba naman yan? Begin to open God's Word. Because the Word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing souls and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Grabe ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dito natin matatagpuan ang mga pangako ng Panginoon. Amen. Si Abraham nakatanggap siya ng pangako. And that promise was unlocked not by his possessions, but by his faith.
Kapag nakatanggap tayo ng pangako kay Lord, mabubuksan ang mga pangako na yan, magkakaroon ng katuparan ng mga pangako na yan pag nagsimula tayong manampalataya. True fortune is not fueled by chance. It is fueled by faith. Hindi yan yung tipong, one day matutupad din yan. Ano daw kamo? Taong 2026, unstoppable riches and honor. Antayin na lang nating dumating. Lord, dito naman. Ganun lang ba? No. Hindi ito darating ng kusa lang. Kinakailangan tayo ay magsimulang manampalataya. Katulad ni Abraham. Ano ba itong pananampalataya na ito ni Abraham? Let us learn from his life. Let us learn from his faith. Number 1, the faith of Abraham. Faith that forsakes. Hindi sa isang negatibong bahagi, but a positive one. The faith that forsakes. Look at verse 1. The Lord God said to Abram, leave your country, your people, your father's household, and go to the land I will show you. Alam niyo, minsan pag gusto kang pagpalain ni Lord, tatawagin ka niya. Mahilig si Lord tumawag, mag-invite. Pag binasa natin ang Bible, ganun si Lord. Minsan dadaanan niya lang yung isang tao at pagkatapos sasabihin niya, follow me. At hindi kanya hihintayin. Pag binabasa ko ang Bible, ganun si Lord. Nadaanan niya si Levi. Si Matthew, the tax collector. Nung nadaanan niya si Levi, sabi niya kay Levi, kay Matthew, come, follow me. And then lumakad na. Then it's up to you. If you will stand up, leave whatever you're doing. Leave whatever you're doing, and you will follow Him. Hindi po pwedeng susundan ni Matthew, ni Levi, si Lord, na nasa harapan siya ng table as a tax collector, sasabihin niya, Lord, wait! Bubuhatin ko lang itong table na to. May mga iiwanan ka. Sabihan mo nga ngayong katabi, may mga iiwanan ka. Kaya lamang maraming mga tao, sigurista. Kapag ka sinabi ni Lord, come follow me, pag nakatanggap ng invitation, kapag nakatanggap ng calling kay Lord, magtatanong muna, Lord, saan pupunta? Anong kailangan dalhin, Lord? Magkano pamasahe papunta dyan, Lord? May provisions ba, Lord? Anong mangyayari sa akin? Paano yung karir ko? Paano yung ambition ko? Look at this. When God called Abraham, He didn't give him a map. He gave him a mandate. He didn't offer details. He offered destiny. Yan ang natutunan ko kay Lord. 1999, I was called by God into full-time ministry. Hindi ko alam kung anong gagawin. Basta ang sabi niya sa akin, I want you. Serve me. Wala nga sa isip ko ang magpastor. I just want to serve God. And then in my heart, He is calling me to serve Him in full-time capacity. Kaya pag nagtatanong ako, Lord, anong gagawin ko? Pumunta ako sa pastor ko. Sabi ko, Pastor, tinatawag ako ni Lord. Mag-full-time daw. Tinatanggap niyo po ba? Sabi ng pastor ko, oo, sige. Tinanong ko, ano pong gagawin ko? Mag-isip ka ng gagawin mo. Oh! Because that time,
our ministry was so small. Parang wala akong paglalagyan. Sabi ko, Lord, bakit mo ako tinawag? Maraming hindi natin maunawaan. Pero pag tinawag ka ni Lord, ang dapat mong gawin, hindi magtanong. Ang dapat mong gawin, sumunod. Amen. Kasi kinikilala natin siya na siya yung Panginoon. He is the Lord. He is the Master. He is the King. Amen. Abraham left comfort for covenant. He forsook the familiar for the future. He abandoned security for significance. May mga iiwanan tayo kapag tayo ay sumunod sa Panginoon. But one thing I learned in following God, hindi ka lalamangan ng Diyos at pababayaan ni Lord. Amen. Ang pangungusap ng Panginoon kay Abram, leave your country, your people, and your father's household. Live. Sabihin nga natin, live. Hindi sinabi ng Panginoon kay Abram, nandyan ka sa Haran, ang utos ko sa iyo, ayusin mo ang buhay mo. Tingnan niyo po akong mabuti, may mga pagkakataon sa mga buhay natin na hindi tayo uutusan ng Lord na ayusin ang buhay natin. Ang uutusan tayo ni Lord, may mga kailangan tayong iwanan. And I realize, upon reading the Bible, studying the Word of God, hindi kakayanin ni Abram na ayusin ang buhay niya kung siya ay nasa Haran. May mga bagay sa buhay mo, kung hindi mo iiwanan, hindi maaayos ang buhay mo. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, iwanan mo na kasi. Faith that forsakes. Abraham was not asked to rearrange his life. He was summoned and commanded by God to abandon it. At kailangan ng pananampalataya. Kasi may mga pagkakataon ng paiiwanan sa iyo ni Lord, nakasanayan mo na. Yan ang security mo, yan ang comfort mo. Future begins when faith forsakes the familiar. You cannot cling to yesterday and claim tomorrow. May mga pagkakataon para maihanda ni Lord ang iyong future. Kinakailangan meron kang i-forsake, meron kang iiwanan, tatanggalin na bahagi ng iyong mga nakaraan. And I believe, tayo na mga nag-ooperate sa Ministry of Deliverance, alam natin yan. Alam natin na para makalaya ang isang tao, kinakailangan may mga bahagi ng kanyang buhay sa nakalipas, sa nakaraan, na dapat niyang i-abandon. Hindi move forward ang isang tao kung siya ay nakagapos sa nakalipas. Minsan, sama ng loob ng nakalipas na panahon. Kailangan mag-move on. Sabihan mo ang iyong katabi, mag-move on ka na. Kaya nga pati yung sama ng loob, kinakas out yan, nire-renounce yung sama ng loob. Amen? Kaya nga lamang yung yung sister-in-law ni Apostle Ted, nung nag-deliverance, pinapalayas yung sama ng loob. Sabi niya dun sa dinideliverance niya, lumayas ka dyan, I cast you out, come out! Sabi niya, come out! Sama ng loob, come out! Maya-maya ang prayer na, lamang loob, come out! Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, hindi lamang loob. Abraham's fortune was fueled by his willingness to forsake
what was safe in order to follow what was sacred. Nung nag-utos ang Panginoon, ang sabi ni Lord, leave your country, your father's household, and I want you to go to a place I will tell you. Walang detalye. Ang nais ng Panginoon, si Abraham ay sumunod sa kanya. Paano natin ito i-apply sa ating panahon? Maaring may mga nandito ngayon, you need to forsake old habits that change you. Mga maling gawi, ginagawa natin na gumagapo sa atin upang maranasan natin ang tagumpay. And the Sovereign Holy Spirit will remind you, will point out areas in your life that you need to abandon. Maaring pag tinignan mo, mukhang hindi naman kasalanan, pero ito ay nagsisilbing gapos sa buhay mo para ikaw ay magtagumpay. Lord, online game lang naman. Lord, Netflix lang naman. Masama ba yon? Pero kapag kayaan ay umuubos na ng iyong panahon na nakaka-apekto na, unang-una sa relasyon mo sa Diyos, sa relasyon mo sa tao, at sa productivity mo, kinakailangan yan iwanan. Merong mga nandito sa atin ngayon, you need to forsake relationships that drains you. May kasabihan nga, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Because people around you, whether you like it or not, will influence you. Because we are people of influence. It's either we influence people or people around us will influence us. Kaya nga pag nakakita ka ng magkakaibigan at matagal na silang magkakasama, kung paano silang magsalita, halos pare-parehas na, pati mga expression. Kita nyo, may mga napunta dito, hindi naman alam kung ano yung salitang hallelujah. Tama? Eh, laging naririnig. Pag nagsalita na rin, hallelujah. Pero may mga church na hindi nila kalimitang binabanggit ang salitang hallelujah. Sino dito ang nakakaalam ng ibig sabihin ng hallelujah? Ang ibig sabihin niyan, praise the Lord. It's a Hebrew word. Hallelujah. Ngayon, kung ayaw mo ng hallelujah, hindi mag-praise the Lord. Kung sinong lagi mong kasama, magiging kamukha mo, tignan mo yung katabi mo. Tanungin mo, magkamukha na ba tayo? May mga pagkakataon, pati pananamit, maa-adapt mo talaga. Mai-impluensyahan ka. Nung una kong nakasama si Apostle Ted, Papa Ted, sa Bacolod, Kabankalan, magkasama kami sa room sa hotel. Hindi ko kasama noon si Rev Sel, hindi kasama ni Papa Ted si Rev Lily. So nandun kami, nag-mission kami doon, meron silang church sa Bacolod, sa Kabankalan. Magkasama kami sa room. Pagdating ng 2:00 na madaling araw, nagising ako. Ano ba yung maingay? Pagtingin ko, nakaluhod, nagpe-pray na. Sabi ko, parang kailangan mag-pray na rin ako pag madaling araw. Na-influensyahan ako. Hindi ko pa nga lang makaya yung 2:00. Hanggang 5:00 lang ako ng madaling araw. Pero na-influensyahan ako kung sinong lagi nating kasama, may influensyahan tayo. May mga nandito ngayon, you need to forsake mindsets that restrain you.
Mga maling pananaw. Naririnig mo na mali yan, pero hindi mo matanggal. Nahihirapan ka ng yung tinatawag na unlearning. You need to unlearn. That is why you need to forsake things in your life. Ano ang mga maling pananaw na meron ka na kinakailangan mong isuko at tanggalin sa buhay mo? You should leave what limits you to live in what lifts you. Kailangan ma-identify mo ano yung mga bagay na pumipigil para ako ay magtagumpay, kailangan kong tanggalin yan. Sino dito? You are not just hearers of the word, you are believers and doers of the word. Can I hear your amen? Then starting right now, try to identify things in your life that limits you. Na pag tinanggal ko to, magtatagumpay ako, hindi ko lang matanggal-tanggal, hindi pa ako makapag-decide na isurrender ko to, isuko ko to, then today, make a decision. Amen. Meron nga kaming kinakaunsilan Kasi tuwing sila ay nangangailangan, ang unang pumapasok sa isip nila, tignan niyo ako mabuti, pag nangangailangan sila, ang unang pumapasok sa isip nila, mangutang. Sinong mauutangan? Kanino ako mangungutang? Kaya kapag nakakakita sila ng tao na medyo maayos, mukhang maayos ang buhay, prospect. One day, lalapitan kita. Humanda ka. Uutangan kita. Kasi yun ang mindset. Hello. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, buti na lang hindi ka ganon. Parang may narinig ako, ganon ako. And actually, ang unang step towards freedom is admission. It's admission. Gumagawa ako dati ng thesis. Ang course ko nung ako'y nag-aaral, physical therapy, rehabilitation. So gumagawa ako ng thesis about rehabilitation ng mga addicted sa alcohol. Yun yung aking thesis noon. And nung inaaral ko na ito, I've learned any kind of addiction, the first step towards freedom is admission. Yung iba kasi hindi nila ma-admit. Hindi ako addicted diyan. Kahit smoking, hindi ako addicted diyan. Pero tanggalin mo, hindi nila kaya. At ganun din tayo kay Lord. Pag hindi natin inadmit na may problema tayo, may kasalanan tayo, kailangan natin siya, hindi ka lalapit. Hindi ka makakalaya. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, umamin. The faith of Abraham, faith that forsakes. Write it down. Ano yung mga naglilimit sa'yo? Ano yung kailangan mong tanggalin sa buhay mo? Radically. At gagawin mo yan by faith. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 2. Mabilis na lang po ito. 15 points lang po ito. Number 2, faith that follows. Faith, not just faith that forsakes, but faith that follows. Look at Hebrews chapter 11, verse 8. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as an inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Hindi lang may mga iiwanan, pero matuto talagang sumunod. Ang ibig sabihin ng faith that follows, patuloy na susunod. Hindi lang susunod sa simula. Hindi lang susunod pag maganda nangyayari.
Abraham stepped into destiny with nothing in his hands but a word from God. Nakatanggap lang ng pangungusap, nakatanggap lang ng utos, nakatanggap lang ng pangako, sumunod na. Nung ako ay tinawag ni Lord sa full-time ministry, at nagsabi ako sa pastor ko, Pastor, magpo-full-time na po ako. Hindi ako naghihintay ng susunod na sasabihin niya, okay, ito ang allowance mo. Ang nasa isip ko, ang magpapala sa akin, si Lord. Sa palagay nyo ba, nung ako ay nag-full-time, nung kami ay nag-full-time, nakaramdam kaming magutom? Sa palagay nyo ba? Nakaranas ba kaming mawalan ng pera nung kami ay nag-full-time? Palagay nyo? Opo. Naranasan naming magutom, naranasan naming walang pera. As in, wala. May mga pagkakataon, nagpupunta ako sa ministry, naglalakad ako, hindi dahil gusto ko mag-exercise. At binibilang ko ang 10,000 steps. Awanti kwarta. At may mga pagkakataon na nagmi-ministry ako, pupunta ako sa mga Bible studies, pupunta ako sa campus, magka-campus ministry ako. Pag may nag-alok sa akin, kain tayo. Sabi, ay, okay lang. Biglang nagsabi, ako magbabayad. Halika na. Hindi po ako tumatanggi. Ayaw kong lumabo ang mata ko. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, pag may blessing, huwag mong tatanggihan. Ganun ang ginawa ng Panginoon kay Abraham. Iiwanan mo lahat yan. Susunod ka sa akin. No coordinates, no timeline, no visible guarantee. Walang binigay ang Panginoon, o ito, allowance mo, ito, pamasahe mo, ito. Wala, sumunod ka. Just a divine instruction. He moves because God speaks. Kaya sa mga members ng Christ the Rock, may mga pagkakataon, pag nakarinig ako kay Lord, susunod ka agad tayo. Nagkaroon ng pagkakataon, pinadala tayo ni Lord sa Lagro. Kailangan i-renovate. Grabe, halos 2 milyon ata, no? Kung hindi ako nagkakamali. Yung renovation doon, malaki kasi yung lugar. Mga nasa 2 milyon. Nag-estimate pa ako. Usap ko yung board. Sabi ko, siguro mga gagastusin natin, mga 1 million, pwede na yon. Nakaka 1 milyon na kalahati pa lang ang nagagawa. Sabi ko, pastor talaga ako, hindi ako kontraktor. Pero alam nyo, nung time na yon, may mga nandito pa nung time na yon. Bang nandito? Ayan, si Minda. Wala naman pera yung church. Wala naman. Meron ko konti. Pero pag narinig natin si Lord may pinagagawa sa atin, gagawin natin. Amen. Kaya pag ikaw sinabihan ka ni Lord, magpunta ka sa mission, mag-abroad ka, huwag mo munang tignan ang bank account mo. Pakinggan mong mabuti kung si Lord. Kasi pag si Lord yan, sumunod ka. Amen? May mga challenges. Pero sumunod ka, hindi ka pababayaan ni Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Abraham moves because God speaks, not because circumstances make sense. He didn't ask for details. He didn't negotiate terms.
He didn't wait for clarity. May mga tao kasi ganun, pag nakatanggap kay Lord, o sige Lord, susunod ako kung. Susunod ako pagpalain mo muna ako. Gusto ko munang makita, totoo ba yan? Mangyayari ba talaga? May provisions ba? Obedience without explanation is the highest honor you can give God. Kapag nakita ni Lord, sumusunod ka, wala namang explanation. It will honor God. Amen. But look at me. Doubt is an insult to the Almighty God. Ulitin ko yon. Doubt, unbelief is an insult to the Almighty God. Biruin mo yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, gagatiting ang mundo. Gagatiting ang mundo. Nandun tayo sa mundo. Nag-utos yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, pinagdudahan mo. Doubt is an insult. But if we will learn to obey God, kahit wala pa tayong nakikita na assurance, visible, because that is faith. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, sunod lang. Practical application. Mabilis lang ito. Number 1, move on the word, not the weather. Act on God's promise even when circumstances look stormy. Hindi kinakailangang tumigil ang bagyo para ka sumunod. Even in the midst of storms, even in the midst of trials, continue to obey God. Kasi may mga Christian na ganun, susunod dahil maganda nangyayari eh. Pag may problema na, ayoko na. Lipat na ako ng church. Dapat ang pagsunod kay Lord, tuloy-tuloy. Amen. Number 2, take small obedient steps. You do not need the whole route. Take the next step God gives. Obey one step at a time. Minsan hindi natin talaga makita yung kabuuan. Ito, totoo niyan. Nung ako ay tinawag ni Lord mag full-time, kung malalaman ko lang na magpapastor ako, at malalaman ko na kung saan ako dadalhin ni Lord, at mag-i-involve ako sa deliverance, umpisa pa lang umayaw na ako. Takot kaya ako sa multo. Ano Lord? May mga ganyang, wag na lang ako. Hanap ka na lang. Siguro Lord, mas maganda dyan ang makakakilala sa'yo. Dating albularyo. Pero wala akong karanasan dyan. Ang background ko, pag-aartista. Parang di kayo maniwala. Number 3, silence the critics. Amplify the voice of God. Huwag mong entertain kasi at kung ano-ano pinapakinggan mo. Ha? Panay ka pa ng basa ng mga post nila. Huwag na. Let divine direction drown out human doubt. Ha? Hindi lahat naman naniwala na tinawag ni Lord si Abram. Hindi dahil nangusap sa iyo si Lord, mangungusap si Lord sa kanila. Maaari ngang ikaw nakatanggap, negative ang dating sa kanila. Katulad ni Joseph, the dreamer, the son of Jacob. Number 3, record every step. Keep a journal of obedience so you can see how God's map unfolds behind you. Napakainam na tinitignan mo kung paano kang nililid ng Panginoon patungo sa katuparan ng kanyang pangako. The faith of Abraham, number 3. Number 1, faith that forsakes.
Number 2, faith that follows. Number 3, faith that fights. Ang taong may pananampalataya, palaban. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang palaban? Hebrews chapter 11 verse 17, by faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son. Eh ba'y palaban? Pag may sinabi si Lord, eh ba'y gagawin, makikipaglaban, makikibaka to. Amen! Look at this. Fortune is not the absence of battles, but the presence of belief. Ang taong pinagpala, ang pagpapala, hindi ibig sabihin nito the absence of trials. Kasi ito yung maling pananaw. Akala ng iba, pag pinag-uusapan natin, prosperity, fortune, blessings, ang ibig sabihin niyan, problem-free. No! Ibig sabihin niyan, trial-free. No! Habang may buhay, may problema. Totoo? Bahagi yan. Pero hindi ibig sabihin hindi ka na pinagpala. Because even in the midst of trials, even in the midst of problem, the presence of God is there. At siya ang magbibigay ng tagumpay. Amen. Hindi dahil nandito ka sa church, walang labanan. May mga pagkakataon nga, magko-question pa tayo Lord, bakit naman sa akin nangyari to? Meron kaming miyembro doon makulit, bakit hindi na lang sa kanya? May mga pagkakataon, hindi natin alam, his thoughts are higher. His ways are higher. Ang hirap question Amen. Pero alam natin, kapag may ginawa si Lord, para sa ikabubuti natin. Because He is a good God. Abraham's path wasn't easy. He walked through famine. He fought, pierced enemies, and he faced the weight of his own mistakes. Napakadaming nagawa niyang mga maling desisyon. Ganon din tayo. Hindi perfect, makagawa tayo ng mga kamalian. Yet, through it all, faith kept him firm. Ganun dapat, babalikan talaga natin ang pananampalataya natin kung may pananampalatayang babalikan. Pero pag wala talagang babalikan na pananampalataya, babalik yan sa dating buhay. O ang totoo, baka wala namang dating buhay na babalikan kasi walang nabago. Nakikisama lang, nakikianod lang sa mga kasama niya. But I believe God is doing something in our lives. Amen? Ang taong may pananampalataya, palaban. Bakit? Kasi dadalhin talaga tayo ni Lord sa mga labanan. Because we are not just sons and daughters of the kingdom. We are end times warriors, especially in the end times. Kaya tayo pinanganak sa kapanahunang ito. Ang isang tanda ng huling panahon ay mga digmaan. Ay bakit? Kasi nagre-raise up si Lord ng mga end time warriors. Look at Abraham. Genesis chapter 14. Naghiwalay na sila ni Lot. Si Lot ay nagtungo sa Sodom and Gomorrah. At pagkatapos, yung 5 mga hari na nakapaligid sa Sodom, kasama ang Sodom Gomorrah, abay, nagkaroon ng labanan. Ang kalaban nila, 4 na kaharian. And to make the long story short, if you will read the context of this, abay, natalo yung 5 kaharian, nanalo yung 4, at hindi lang sila basta nanalo, kinuha nila yung mga kayamanan ng Sodom, ng Gomorrah, at ng mga lugar na kanilang sinakop,
At kinuha pa nila si Lot. Nung narinig ni Abraham, na kinuha yung kanyang pamangkin, tignan nyo tong verse 14. When Abraham heard that his relative had been taken captive, he called out 318. Sabihin nga natin, 318. 318 trained men born in his household and went and pursued as far as Dan. If you will read the story, nagtagumpay sila. Ilan? 318. Parang madami, ano? Ang kalaban nila, 4 na kaharian. Paano nagtagumpay ang 318? Abraham rallying 318 trained men from his household. No real army. No allies. No guarantees. Just faith. Nung nalaman niyang kinuha si Lot, tinipon niya yung mga kalalakihan 318 na nasanay under his leadership. Abay, sumugod. He charges into the night, rescues Lot, and returns victorious. What sustained him? Not strategy alone, but faith that fights. Faith that refuses to surrender. Ang may pananampalataya, palaban, at hindi basta susuko. Amen. May mga Kristiyano, ulan lang. Bakit di ka umattend? Umuulan. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, hindi ikaw yon. Sabi mo, kapatid, alam ko palaban ka. For the Lord. Amen? Lahat ng palaban for the Lord, palakpak nga ng malakas. Hallelujah! The blessing is not proven in peaceful seasons. It is proven in pressured seasons. Your battles are not signs of abandonment. They are signs of assignment. Kung nakararanas ka ng labanan, ang ibig sabihin nun, kaya yan nangyayari, may assignment ka. At ginagawa mo ang assignment. Ang mga lumalaban sa digmaan, may mga naiiwan na scars. Sa Tagalog, peklat. Pero yung hindi lumalaban, nasa loob lang ng kanyang silid, nanonood lang ng Netflix maghapon, walang peklat yan. Pag tinanong mo may labanan ka ba, meron sa online video. Pero tayo na inuutusan ng Panginoon, may assignment, makararanas tayo ng mga digmaan. Amen? May pagkakataon mananakdown ka pero hindi ka mananockout. Tatayo kang muli. At mararanasan mo ang tagumpay. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas. Hallelujah! Dito na po tayo magtatapos. Number 4, faith that fulfills. Genesis chapter 21, verse 1 to 3. Now the Lord was gracious to Sarah as he had said, and the Lord did for Sarah what he promised. Sarah became pregnant. Hallelujah! 90 years old. 90 years old. Walang imposible kay Lord. Yung mga taong nakaririnig, mabubuntis daw, kalokohan yan. Hindi 90 years old. Pag may nais to pa rin si Lord, kung kinakailangan ng himala, gagawa si Lord ng himala. Kung kinakailangan hatiin ng dagat, hahatiin ni Lord ang dagat. Kung kailangan patigilin ni Lord ang oras, ang pagtakbo ng oras ng panahon, gagawin niya ni Lord. Amen. Because our God is the God of the miraculous.
Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age, 90 years old, and he was barren. At the very time God has promised him, Abraham gave the name Isaac to the son Sarah bore him. Fruit follows faith. Pag may totoong pananampalataya, mamumunga. Fortune is fulfilled when faith produces fruits. Promises are not complete until they are born in your life. Mananatiling pangako yan. Amen. Belief without fruit is theory. Belief with truth is testimony. Pag ikaw na ng palataya, magkakaroon ng bunga sa buhay mo, mararanasan mo ang mga pagpapala ng Panginoon, ipaparanas sa iyo ni Lord ang mga tagumpay upang ikaw ay magpatotoo. Kung ikaw may nararanasan na tagumpay kay Lord, don't be silent. Testify. So that God will be glorified, will be honored. God's covenant requires our faith to cooperate. Our trust becomes the soil where His word takes root and grows into blessings. Praise the Lord. Ang sabi ng Hebrews chapter 11, verse 11 and 12, by faith, Abraham, even though he was past age, 100, and Sarah herself was barren, 90 years old, was enabled to become a father because he considered him faithful who has made the promise. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sun on the seashore. Nagkaroon ng katuparan. Pakinggan niyo po itong mabuti. Nandito ka ngayon, may pangako ka kay Lord. Pwede kang makarinig ng mga negative from people, pero may pangako kay Lord, pinanghahawakan mo. Manampalataya ka. One day, you will witness the fulfillment of that promise in your life. Faith doesn't just believe the promise. Faith births the promise. Isaac was not an accident. He was the fruit of faith. Kung nais natin ang tagumpay sa mga buhay natin, hindi ang mangyayari by accident. Kailangan nating manampalataya. And before we end, I want to read 2 verses. Tandaan natin, kailangan natin ng mga pangakong pinanghawakan. Amen? I want to leave to all of you 2 verses. First, Hebrews chapter 11, verse 6. Pwede ba basahin natin ito ng sabay-sabay? Ready, read. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Without faith, it is impossible to please God. But if you have faith, faith that forsakes, faith that follows, faith that fights, faith that fulfills, then God will be pleased. Amen. At kapag nagalak si Diyos sa'yo, nagalak si Lord sa'yo, ano ang mangyayari? Last verse, Ecclesiastes chapter 2, verse 26. Basahin nga natin sabay-sabay. Ready, read. To the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases Him. Wow. Wow. Sinong nangako? Tao? Ang nangako, si Lord. Panginoon, marami pong salamat. Tinuturuan niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kami po ay nagkaroon ng mga pagdududa, nagpag-aalinlangan. Knowing that doubt and unbelief is an insult to you. Forgive us. But this morning, Lord,
Tulungan niyo po kami. That our faith will level up. Like Abraham. Tumaas ng tumaas ang aming pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, na alam namin ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay Diyos na mapagmahal, ikaw ay Diyos na matapat, ikaw ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. You are in control, you are sovereign. At pag tinawag mo kami, walang tanong, walang pagdududa, susunod kami. Salamat sa iyong presensya, pagsama sa amin. We give you the glory, we give you the honor and the worship. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Praise the Lord.